Kamusta, Kuya Brooks? Mukhang stress na stress ka na. Alam mo, Kuya Brooks, naiintindihan naman kita. Bilang isang ama, natural na ipagtanggol mo ang iyong anak. That is a very, very natural and normal reaction ng isang tao na pinagtatanggol ang kanyang anak sa mga taong umaatake dito. Ang daming bumabato. Kaya ang gusto mo, saluhin lahat ito at salagin kahit papano. Wherein hindi mo na dapat gawin yan, Kuya Brooks, sapagkat ikaw ay mabubroke lamang. Boom. At iwan mo na lang yun kay Kalingap Dan. Malaki na si Kalingap Dan. The more you talk, the more mistakes. Sa kada ibubukas mo ang iyong bibig, marami ding bala ang iyong malulunok. Hindi mo na kasi alam ngayon kung ano ang iyong gagawin. Nalilito ka na. Kaliwat kanan ng tumatama na bala sa'yo dahil na rin sa pagtatanggol mo. Wherein sabi ko nga, set aside. Kayang-kaya na yan ni Papa Dan. At dahil sa maraming bala na tumatama sa'yo, hindi mo na alam kung sino ang uunahin mo. Para kang ikaw ay napapraning na. At dito binanatan mo si Birador na sinasabi mong tamad. Walang katotohanan yan na tamad si Birador. Walang katotohanan yan. Minsan lang talaga, hindi makakilos yan sapagkat nalolobat. Nag-i-stock up siya. Siya po ay AI lamang. No? Siya po ay may lahing AI. Alam niyo yung ibig sabihin ng AI? Sabi mo marami ka nababalitaan na ganun lang yung ginagawa niya sa lighthouse. Patulog-tulog, pakain-kain, natural lang. Natural lamang yun kasi nga may lahi siyang Shih Tzu. Ganun naman ang mga ginagawa ng mga Shih Tzu, na mga bulldog na matulog at kumain. Hindi mo ba alam yun? Tsaka pagod yung tao sa kakasunod kay Kuya Bal. Pagod yung tao sa pagtatrabaho kapag kasama si Kuya Bal. Kasama ka rin naman dyan eh. So alam mo siguro at nakikita mo kung ano yung ginagawa niya. Pero bakit mo inaatake siya ngayon? Bakit? May nasabi ba si Birador na hindi mo nagustuhan? O baka naman pinag-iisipan mo siya ng kakaiba na baka nakakausap ng ibang reactors. Na siya ang nagbibigay ng impormasyon para atakihin ka. Hindi supplier ng impormasyon si Birador. Kaya huwag kang magduda sa kanya. Kaibigan mo yan. Magkakamukha na nga kayo dyan eh. Diba? Kayo-kayo pa nag-aaway. Dapat hindi ganun. Kuya Brooks, huwag ka nang masyadong ma-stress tapos na ang issue kung tutuusin. Kaya huwag ka nang lumingon sa kaliwat kanan na baka may titira na naman sa'yo sapagkat mapaparaning ka lang naman. Pati ba naman yung walang case sa Kalingap na si Birador eh, papatulan mo pa, sasabihan mo ng ganun? Tapat sa'yo si Birador, hindi ka ipagkakanulo ni Birador. Kung meron mang sinasabi si Birador na hindi mo nagugustuhan, eh dapat intindihin mong maigi sapagkat si Birador ay nakagitna lamang. Dapat binabalansin mo lang yan sapagkat si Birador laging nakagitna. Parang puwet lang, laging nakagitna. Kaya huwag mo na siyang patulan. Hindi naman tamad yung tao eh. Hindi tamad, pagod na pagod lang talaga siya. May mga pagkakataon lang talaga na parang depressed siya. Ayaw na kumilos sapagkat ikaw ba naman, ganun ang itsura mo, lalabas ka pa. Tapos magcha-charity ka, no? Masasaya yung mga tao. Samantalang yung mukha mo, hindi mo maipakita na masaya. Kahit na nakangiti ka, mukha kang malungkot. Ganun ang itsura ni Birador. At dahil doon, pag uwi niya, napapagod yung kanyang utak, yung kanyang emosyon. Kasabay ng kanyang mukha na mukhang laging pagod. At dahil doon, malalayo ang inyong pinupuntahan. Malalayo ang inyong inaakyat na bundok. Kahit na mainit, nagbubuhat pa kayo ng mga bigas. Nagbubuhat kayo ng mga bagay na pantulong sa ating pong mga kababayan sa parte ng ating pong paglingat. Subalit lilipas ang maghapon na mapapagod din kayo. At mas maswerte ka pa nga sapagkat ikaw ay mayroon ng bahay. Samantalang si Birador, may bahay din naman pero siya ay nandoon lamang sa duyan. Walang katuturan at walang katotohanan yung sinasabi nyo na nasa duyan lang lagi si Birador. Natutulog, malakas maghilik, marami na ang nagre-reklamo. Walang ganon. Kung naghihilik man si Birador, ibig sabihin pagod na pagod yung tao sa pagtatrabaho, sa pagtulong at pagkilos. Nakakapagod kaya ang pagkilos. Kaya nga sinasabihan ko yan lagi si Birador noon eh. Sabi ko may kasabihan tayo Birador, huwag kang kilos ng kilos. Gayahin mo yung kasabihan na ibali ng tamad, huwag lang pagod. Yan ang sinusunod ni Birador eh. Pero ang masasabi ko lang Kuya Brooks, kung kilala mo talaga si Birador, hindi mo siya sasabihan na tamad. Ikaw na rin na nagsabi, sa'yo nang galing mismo, na magkakasama kayo. So nakikita mo ang kanyang galawan. Kahit mukhang hindi na siya gumagalaw sa kanyang itsura. At hindi rin siya taksil sa'yo, hindi porket kasama niya ang mga reactors, kampi na siya sa mga reactors. Nakikita mo naman, nagdidiskusyon kami. Nakita mo naman, binabanatan pa yan ni Baby Bopil. Nakikita mo naman na kahit papano, ipinakita ni Birador yung iyong side na nagmukha pa nga siyang lawyer sa'yo at siya ay nabanatan ni Baby Bopil. O doon ba, hindi ka magpapasalamat kay Birador kahit papano?
Dapat nakikita mo yan, Kuya Brooks. Baka naman tinatamad ka na, Kuya Brooks. Tinatamad ka na mag-isip ng positibo sa iyong kapwa. Nakagaya ni Birador. Naiintindihan kita, Kuya Brooks. Ganun talaga kapag masyado kang nai-stress, lalo na sa pinagdaanan ng iyong pamilya. Pero hindi pa huli ang lahat. Huwag mo nang idamay si Birador. Si Birador, laging nakatayo sa lighthouse yan. Laging sumusunod kay Kuya Bal. Hindi na halos natutulog yan para lamang bantayan ng lighthouse. Pinagbibilihan ni Kuya Bal yan na huwag papabayaan ng lighthouse, lalo na sa kalaliman ng gabi, na kailangan dilat ang kanyang mga mata na mukhang kwago. At sigurado akong hindi ako mapapaya sa aking sinasabi. Kuya Brooks, kalma, stress ka lang. Magpahinga ka muna. Baka gusto mong ikaw na muna ang pumalit kay Birador doon sa duyan. Pero may sarili ka namang duyan. Meron ka pang mini swimming pool. Relax. Relax. Yung sinasabi mo na tamad si Birador, hindi totoo yan. Na nasa duyan lagi si Birador, hindi totoo yan. Noon yun. Nasa duyan siya lagi nung kasama niya pa si Charlotte. Pero ngayon, wala nang gustong sumama sa kanya. Uulitin ko, hindi tamad si Birador, Kuya Brooks. Nagkataon lang na minsan, o kadalasan pala, ay wala na siyang ganang kumilos pa. Ganun ba naman ang itsura mo eh? Parang mawawalan ka talaga ng ganang mabuhay. Di ba, Birador? Pero hindi ka tamad. Wala ka nalang gana sa buhay mo. Kahit naman ako siguro, kung pangit ako, mawawalan ako ng gana kumilos sa bawat araw. So, naiintindihan kita. Pero hindi ibig sabihin nun ay tamad ka. Marami ka nang nagawa para kay Kuya Bal eh. Hindi ba? O, Kuya Brooks, mag-usap na lang kayo. Huwag nang ganun. Tsaka, sabi ko nga kanina, the more you talk, the more mistakes. Alright, Kuya Brooks? Relax. Relax. Birador. Birador, nasaan ka? Ay, tulog ang bira niya.